Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid, mga kapwa kamanggagawa, mga kapatiran, lingkod ng Diyos, sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kapatiran na sa kanila pong mga tahanan, na ngayon po ay nakatune in sa ating live na gawain po sa umagang ito. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw, panibagong lakas, at pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin upang tayo po muli ay magpuri at sumamba sa Diyos ng may kalayaan. Bagamat ang ilan po sa ating mga kapatiran, hindi po natin kapiling ngayong umaga, gayunpaman ay naniniwala tayo saan man tayo naroon sa pagkakataong ito, yung presensya ng Diyos ay hindi po malayo sa bawat isa sa atin. And to that we are so grateful to God because He is an omnipotent God, an omniscient God, and omnipresent God. Ibig pong sabihin, there is no place in this world that the presence of God is absent. Lagi po siyang nandyan at nakatunghay sa bawat isa sa atin. At salamat po sa Panginoon. Hallelujah. There is none like you, Lord. Wala pong ibang katulad sa iyo. Wala kang kahawig, wala kang kaparis, O Diyos. Sa pagkakataon pong ito, muli ay aking pong inanyayan ang bawat isa na ating pong tunghayan ng ating pong mga dalang Biblia. Whether your Bible is in your cellphone, gadget, or nasa inyo pong mga tangan-tangang book-bound na Bible, ay makibukas po kayo sa akin. Diyan po sa aklat ng Romans, chapter 11, mula po sa verse 33 hanggang verse 36. Aking pong inanyayahan ang aking pong mga kapatiran na nandito po. Kapiling ko face-to-face na tayo po sandaling tumayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, aklat ng Roma, Kabanatang 11, talatang 33 hanggang 36. Ito po ang ating mababasa kung nandyan na po kayo. I hope nakita nyo na po yung mga talatang yan. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgment and His path beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Muli po tayong dumulog sa Diyos at ating pong hilingin ang kanya pong kapangyarihan, patnubay at galaw sa kanya pong salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Let's bow our head, let's pray. Let's focus our minds, our attentions, our heart to God. Purihin po natin ang Diyos. Karapat-dapat po siyang papurihan, karapat-dapat po siyang sambahin at dakilain. Hallelujah. There is none like you, God. There is none like you, Lord. Hallelujah. We declare your presence in our midst this morning, Lord. Hallelujah. Oh God, you're the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Lord, there is no words, enough word, O God, to describe the totality of your deitiness, O God. Hallelujah. Creator of heaven and earth. We declare your goodness. We declare your love, your mercy, your kindness. Hallelujah. Your attributes, O God. Your uniqueness, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, indeed. Yes, indeed. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There is none like you. Hallelujah. Ama, napakabuti mo sa amin. Maging sa amin po pagkukulang o may mga pagkakataon kami nagkulang, nagkamali. O marahil lang ilan po sa amin ng natisod, ng lupaypay, ng hina, nagkamali, nagkasala. Pero sa pagkakataon na kami humingi ng tawad, nandyan ka para kami patawarin. Infinite, Lord, yung iyong pag-ibig. Absolute yung iyong forgiveness. And even your salvation, O God, cannot be questioned by any one of us. From eternity to eternity, you have planned, O God, beautiful things for our lives. To that, we are so grateful, O Lord. There is none indeed like you. There is none indeed like you. Hallelujah. Ito pong mga salita mo, O Diyos, ngayong umaga na pong pagbubulay-bulayan
Samahan mo po kami. Narito po ang iyong abang lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Inaamin ko po, O Diyos, aking Ama, kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming pag-asa. Sabi mo sa mga salita, from Him, through Him, and for Him, all things were created. Kaya nga po, O Diyos, amin pong nire-recognize, kinikilala ang presensya at kapangyarihan mo. Kung bakit po kami nakakatayo pa sa mga sandaling ito, it's because of your grace. Kung kami po'y nakakaunawa pa at nakakaroon po ng kalakasan, umunawa sa mga bagay na nagaganap sa aming pong buhay, O Lord, it's because of your grace. And that we thank you, Lord. Salamat po. Continue to bless our fellowship, continue to bless our worship Sunday meeting, Lord. Continue to provide us all the things that we need in life, Lord. Hallelujah. Pour out your miracle, pour out your blessing in the mighty name of Jesus. Bless your word, bless your word, bless your word. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. Sige po, kayo po'y makakaupo na in the presence of our mighty God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ng following God's leading and timing. Following God's leading and timing. Pagsunod sa Panginoon, sa Kanyang pangunguna, at sa Kanyang panahon. Purihin ang Diyos. Glory be to God. Sino pong nagbasa ng insight kanina? Kasi nakaugnay din po itong message. I used to do that. Sabi ko kay Sister Nene, kaninang umaga, Ma, natanggap mo ba yung kasi pinai-edit ko kay Sister Nene yung ilang mga bagay. So medyo may mga problema po kung minsan, yung words ko ay medyo nagiging Bisaya kasi. Ang sabi sa akin, Papa, mali yung dapat debate, hindi debate. to debate. So medyo napadala ko na po yung iba na medyo yung spelling po ay medyo padiin, ay bahala na po kayong umunawa at bahala na po kayong mag-edit po. Ganun po talaga. Ayan, tao lang. Kaya lang may kaugnayan po yun sa ating pong message today. Has something to do with obedience, blessing, with regards to our faith. Yan, obedience, faith, and blessings. Following God's leading and timing. Yun po yung ating mensaheng pag-uusapan sa umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po ba, ay may mga pagkakataon po sa buhay natin na parabagang inaakala ng marami kasi na dahil sa ang tao kasi sa panahong ito, maraming marunong, maraming powerful, di ba? Maraming may pwesto, may posisyon. Kaya kapag ang tao nasa pwesto, posisyon, ang hirap hong matibag niyan. Kahit hindi nakalooban ng Diyos nandun sila, pinipilit pa rin nandun. Yung kakayanan, kapangyarihan, katalinuhan, patuloy na dinadagdagan ng tao na sa pag-unawa nila, they are in absolute control of their lives and even of their future. Sila po yung merong ganap na control sa kabuuan ng kanilang buhay. Ang kanilang kinabukasan, ang mga personal plans nila, hangarin o pangarap sa buhay. Most of us enjoy feeling in control of our own life's plan. Di po ba? Kasi halimbawa, kung po kayo nakaupo na sa driver's seat ng isang sasakyan, feeling nyo, kayo na may control ng lahat. Tama po ba? Sino po mga driver ho dito? Di ba? Pagka kayo po'y sanay na magmaneho, alam nyo kung paano lumiko, mga everything na kung paano nyo kukontrolin yung mga signals, yung mga bumps and turns, okay? Yung mga traffic rules and regulations, parang feeling natin, komportabling may control na tayo sa lahat. Pero bakit may mga aksidente pa rin? Di ba? Nakaraan nga, isang truck, sinuyod po yung ilang mga sakyan, yung pala ay nawalan ng preno. Na kahit ikaw po ay multiple expert, okay, professional for how many years na hawak mo yung professional license mo, okay, feeling mo, kontrolado mo ang lahat, pero bakit may mga pagkakataon na wala ka namang magawa. Nagpapatunay lang po ang katotohanan na we are not in control of everything. Kaya lang most of us, yung feeling natin we are control of our life plans, programs and times, nagkakaroon tayo ng frustration kapag hindi nangyayari yung gusto nating mangyari. Tama po ba yun? Yun po yung
yung normal na sitwasyon natin. Na bakit hindi ba nangyayari ito? Ngayon ang tanong sino bang may kakayanan na kontrolin itong mga bagay na ito? Pinag-uusapan, may nagtanong nga sa akin, Pastor, sino na po ba posisyon nyo ngayon? Malapit na pong eleksyon. Ako, ilang buwan pa yan eh. Para bagang iniintindi muna natin yun. Ang concern ho natin ngayon, may Delta na, may Lambda pa. Parang gusto mo ng virus nito na nakunin ang lahat ng Greek letter ba at maging miyembro ng fraternity. Beta, Gamma, Delta, Lambda. Buti na lang po, ang kagandahan yan, kilala natin si Lord, siya yung Alpha at Omega, the beginning and the end. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po walang Alpha virus eh. Bakit? Si Lord na nga yung may hawak ng simula at siya rin po may hawak ng ating pong kinabukasan. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Yet, if we truly desire to walk in the center of God's perfect will and perfect plan, we must be willing to cooperate with what? With His leading, with His direction, with His way, and even with His timing. Kasi ang Diyos po ang nakakaalam. Ang tanong hanggang kailan ba matatapos itong crisis na ito? Sino pong expert ang makakasagot niyan? No one among us. Even yung mga great planner cannot be able to answer that definitely when will this thing end. Tanging ang Diyos lang. Kung naniniwala ka sa Diyos, dumadami pong bilang ngayon na nagkakaroon sila ng pag-aalinlangan kung may Diyos ba o wala. At tayo mga Kristiyano, kung minsan dumarating din sa buhay natin, we even doubt the promises of God. We even doubt the Word of God. Yan. Consider po natin yung sitwasyon natin sa buhay. Without realizing it, you may be demanding, even in our prayer, that God would allow our schedule to be followed by Him rather than we follow the schedule of God. Kung minsan, di ba, naiinip din tayo sa ating mga prayer na para bang pinipersa natin ng Diyos sa ating prayer, kung minsan dinadaanan natin sa paglalambing, Lord, sige naman po, kasi medyo delay na sa palagay ko itong bagay na ito. Sagutin niyo na ako, Panginoon. Di ba, minsan, dinadaan natin doon sa paglalambing. Di ba? Nay, tay, sige na, payagan niyo na ako. Ngayon lang naman ako mag-swimming, pinayagan na magulang, di nagtagal, hindi na umuwi ng bahay, nalunod pala. May ganun mga sitwasyon. Kung yung magulang nakakaalam, nung bukas mo, kayo talagang hindi papayag yan. Kaya lang, wala nga tayong ganung kakayanan, ni karunungan, ni kalakasan, na kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya tama lang po, na ating pong kilalanin, unawain, at isandig yung ating pong buhay, kinabukasan at mga plano sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Now let's talk about God and think about His uniqueness. Balikan po natin sandali yung ating pong binasa dito. The book of Romans chapter 11. Ito po'y bahagi, ang tawag po dyan ay doxology. Romans doxology. Paul's doxology to the Romans. Pag sinabing doxology, ito po yung expressions of praise, pagpupuri sa Diyos. Sa pananambahang Kristiyano po, mayroon pong iba't ibang klase ng doxology. Yung bang paghayag ng pagpupuri sa Diyos na madalas ito'y nilalagay sa panalangin o sa huling sandali ng pagpupuri sa Diyos. Yan. Alam niyo, iba-ibang klase ng doxology. Yung greater doxology, alam niyo po ba yung in excelsis Deo gloria? Ano po yan? Doxology. Ang haba po niyan, kapatid. Kung titingnan niyo po yung doxology na yan. Ang haba po yung doxology yan. Meron naman po tinatawag lesser doxology. Yung glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. It was in the beginning, now and forever. Amen. Nadinig niyo na po ba yun? Okay. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Doxology. Ayan. So, tawag po dyan ay lesser doxology. Meron naman po tinatawag na metrical doxology. Yan, kabisado po ng choir ng Caloocan Bethel yan. Alam niyo po yung, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and the Holy Ghost. Oh. Sabi ko na nga ba, alam naman taga-Bethel yung doxology na yun. Okay.
Pero balikan po natin, ito po yung Romans doxology. Ito po yung doxology na binanggit po ni St. Paul. Pero hindi lang po ito simpleng doxology na ilinalagay sa panghuling bahagi ng pagpupuri sa Diyos, kundi ito po yung naglalaman ng theological understanding, theological information, theological truth about who this God is. Alam niyo po ba yun? Kahit nga yung sinasabi, yung inaawit natin, yung praise God to whom all blessings flow, hindi lang po awit yan. Kundi meron po itong mensaheng dala na dapat alam ng bawat isa sa atin, inuunawa, iniintindi, at tinatayuan natin sapagkat ito po'y hindi lamang bahagi ng lyrics ng isang awit o praise, kundi ito po ay theological truth, katotohanan tungkol sa Diyos. Kung kayo po'y magbabasa ng Biblia, just to gain information, I tell you, you will gain knowledge. Siyempre, nagbasa ka eh. Pero God wants us to gain not only knowledge, but total wisdom and discernment sa buhay. Para lalo nating lubos na makilala itong Diyos na ito. Kaya tingnan nyo, kahit nadala nyo Biblia nyo, kung hindi nyo man na-apply sa buhay yan, ano yan? Aklat lang yan. Merely physical book. Pero kapag kayan ay binigyan nyo ng pahintulot na makialam sa buhay natin, isip, kalooban, at sa kabuuan ng buhay natin, I tell you, may power yan, kapatid. Kasi salita ng Diyos yun. Amen. Hallelujah. So balikan natin itong Romans chapter 11, itong doxology. Ito sinasabi sa Tagalog, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino nga po ba? Puro tanong yan. Sabi yan, sino ang maaaring maging tagapayo niya? Kailan nagkaroon ng problema ang Diyos na lumapit sa inyo at humingi ng counseling moment? Kailan lumapit ang Panginoon sa akin at sinabi, Jude, handali, mag-usap tayo. Kasi may problema ako, hindi ko alam aking gagawin. Hindi ko naranasan ng Panginoon. Kinausap ako at nagtanong sa akin kung ano kanyang gagawin. Sino nga po ba makapagpapayo sa kanya? Ito pa sabi rito, sino makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Ang ibig sabihin, sino sa atin ang may utang ang Diyos? O sino sa inyo may utang? O ginita sa kamay. Malamang tayong lahat may ganun sitwasyon. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng bagay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen po ba doon? Now, pag-usapan natin yung sino ba ang dapat kumontrol at pahintulutan nating manguna, mag-lead sa buhay natin with regards to power, with regards to understanding, knowledge, and even timing. Ibig sabihin, oras at panahon. Katulad ng, may plano kang mangyari sa taong ito, pero ang tanong, sinong may hawak ng oras mo? Pwedeng bumili ka ng sangkatutak na relo, kontrolin mo lahat ng hands na yun. Kung gusto mong lagay sa 8 o'clock yan, wala tayong magagawa. Wala rin magagawa yung relo, i-adjust mo yan. Pero hindi tayo may control ng mga kaganapan sa bawat oras dumarating sa buhay natin. Amen po ba ron? Hallelujah. Di po ba? Minsan, dinala ko po sa isang watch shop yung relo ng aking kapatid. Nakiusap siya, daling ko daw, so dinala ko ron. So, ang hirap palang tanggalin, ang hirap nung ikabit yung baterya, ang hirap din takpan. Tapos nung i-adjust niya yung oras, naputol yung pang-adjust. Ang sabi, sir, hindi na po magagamit ito. Sige, hayaan mo lang umaandar. Anong oras ba dyan? Hindi, isipin ko na lang, yung oras laging ganyan. So, wala tayong magagawa. Anyway, ang Diyos naman na may control kung anong magiging kaganapan sa buhay natin. Di po ba? Sino po dito, ina-adjust niya yung relo niya, okay, ng ilang minuto para di siya mali. Pero alam niyo kung ilang minuto niyo in-adjust. Di ba? Nakising na, advance po ng 30 minutes yan.
Tingnan nyo, kahit tayo niloloko natin sarili natin sa ganung sitwasyon. Pag gusto nyo pong i-adjust yan, ipa-adjust nyo sa iba at wag nyo tanongin kung ilang minuto niya in-adjust. Ayan, makakatulong pa sa iyo para hindi ka ma-late. Pero kung ikaw nag-adjust, tapos lagi ka pa rin late, ay may problema ka na. Ibig ko lang sabihin, Lord, we can control all the material things in this world, but we cannot control the eventualities ng buhay. Only God can do that. Kaya tama lang po, pagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. Ngayon, pag-usapan natin, think about His unique, praiseworthy qualities. Pag-usapan natin sandali, think about God. Ang tanong ko po, sinong nasa isip natin ngayon? Depende yan, kapatid. Kahit nakatingin kayo sa akin, maralang iniisip nyo yung kakainin nyo mamayang tanghalian, o kaya yung date nyo, kung may date man kayo, o kaya yung mga plano nyo later, o bukas. Pero think about God. Kailan natin pinokus yung ating oras panahon na pag-isipan, sino ba itong Diyos na inawitan natin kanina? Ang ganda ng message, there is none like you. Angkop na angkop sa message po natin pinag-uusapan. There is none like Him. Wala po siyang katulad. Ngayon inisip na, bakit wala siyang katulad? Ano ba yung pagkakaiba ng Diyos na ito na ating pinaglagakan ng ating pagtitiwala, pananampalataya, ating nilapitan, hininga ng tawad sa ating mga kasalanan, umasa ng buhay, at hindi lang ng buhay, kundi buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Sino ba siya? Lumalalim ba yung pag-unawa natin sa Diyos na ito, na siyang lumalang ng lahat ng bagay, at lumikha sa atin, at nagmamay-ari ng lahat ng bagay? Now think about His unique, praiseworthy qualities. Pag sinabing unique, kakaiba. Pag sinabing praiseworthy, kahanga-hanga, karapat-dapat papurihan, sambahin, dakilain. Pag sinabing qualities, katangian. Ilang mga bagay lang kung bakit kinakailangan nating sumunod at tama lang, katalinuhan lang na sumunod sa pangunguna at sa panahong nais ng Diyos maganap sa buhay nating ito. Amen? Handa po ba tayo lahat? Kilalanin pa ang ating Panginoon. Napakahalaga po nun. Una, yung kanyang knowledge, God's knowledge. Seeking the knowledge of God. It can help us entrust everything to Him. Ano bang kakayanan ng Diyos? Ano ba yung kaalaman ng Diyos? Alam niyo po, pag sinabing all-encompassing knowledge, ibig sabihin yan, malawak na kaalaman. Ito po ang ayon sa pag-aaral, na ang knowledge ngayon is exploding. Yung karunungan at katalinuhan at impormasyon ngayon is exploding. Every minute daw, nadadagdagan ng 2,000 pages in a standard font. Pag sinabi standard font, yung normal na laki ng letra. 2,000 information per minute ang knowledge. At kapag kayo nagsimulang magbasa, sa age na 21 years old hanggang 70 years old, spending your time 24 hours a day reading books and information. And then you retain that knowledge na nabasa nyo. Ano sabi sa pag-aaral? You still behind 1.5 million years. Ibig sabihin po, sa lawak ng pwede mong matutunan, limitado pa rin ang kakayanan ng taong malaman ang lahat ng yan. Ito nga virus eh. Ano na, nasa lambda na. Ano ba susunod sa lambda? Sino nakakaalam ng Greek alphabet? Upsilon, sigma. Okay. Sputnik. Sputnik po, ano yan? Fraternity yan. See? At ito pa problema po. Okay, kung yung vaccine nyo ay made in ganito, hindi ko nababanggitin kung ano yung pangalan, baka na ma-discourage kayo. Huwag po kayo ma-discourage kung kayo nakakilala sa Panginoon. Ano man vaccine ang tinurok sa inyo, still, ang may kakayanan para ingatan ang buhay natin, ang Diyos pa rin. Kaya nga nagpipray tayo eh, di po ba? Sa totoo lang, ano sabi nila, 50% efficacy, 90% efficacy. And then, nung dumating itong mga bagong strain ng virus, ang tanong ay ganito, ito bang vaccine na ito can sustain the new strain of viruses? Wala pa pong sapat na pag-aaral. Kaya meron nga sa balita, isang mayor sa Metro Manila, nagpaturok ng 4 na iba't ibang klase ng vaccine.
Naniguro na. Naniguro na. Ewan ko kung gaano katotoo yun, pero alam, pwedeng fake o pwedeng true. Pero ang assurance niyan, ngayon ang tanong, kung kayo kinakabahan, wala kayong masandigan doon sa inyong future, kanino ka paasa? Kilalanin mo ang Diyos. Sino ba siya? Okay, una, yung knowledge ng Diyos. Gaano ba kalawak ang knowledge ng Diyos? Malawak na kaalaman, nandoon ang lahat. Pag sinabing all-compassing knowledge, nandoon na ang lahat. Lahat-lahat. Nasa isipan niya ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po, gaano tayo kakilala ng Diyos? Nahigit kahit kanino ang pagkakilala niya sa atin. Ang sabi po ng awit 139 verse 5 ganito. Ito sabi ng Bible, "You are all around me on every side. You protect me with your power." Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ano sabi diyan? You are all around me on every side. Lagi kitang kapiling Panginoon, katabi ko oras-oras sa anumang anggulo ng aking buhay. Ang likas kong kalakasan, ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat. Wow! Alam po ng Diyos ang lahat. Hindi pa sasakit yung ngipin mo, alam na ng Diyos yun. Yun yung kanyang kaalaman. Ang kaalaman ng Diyos beyond eternity to eternity. Alam ng Diyos kung kailan tayo isinilang. Hindi pa nga tayo pinaglilihi ng ating magulang. May plano na ang Diyos para sa atin. Kilala na tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo lumilitaw sa mundong ito. So tama lang na isandig natin yung ating kinabukasan ng buhay, maging kasalukuyan, sa Kanya na nakakaalam ng lahat. Amen. Sino po dito nakaranas magpahula? Tapos nagbayad pa kayo. At least kahit pa paano, Pastor, sabi nga doon sa lugar ng Malabon, okay, marami po doon na-involve sa ganyan ba? Hula-hula-hula, naniwala sa ganon. Okay, ang sabi niya, doon po sa, ako nagbayad ka, opo. Ano naman nangyari sa inula niya? Nagkatotoo po yung 2, yung 10 hindi. Iningi mo yung kinuha mo yung sobrang bayad kasi hindi 100% proven. Pero sino ba nakakaalam ng lahat? Ang sabi diyan, laging kapiling ko, katabi ko oras-oras ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Unlike us, the Lord has complete awareness about our world and the details of every individual's life, past, present, and even our future. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng isa, Pastor, nag-aantay po ko ng vaccine na kasi mag-abroad po ako may vaccine na hindi tinatanggap sa ibang bansa. Ayan. Tiyakin mo lang na yung bagong strain, pagdating doon, tatanggapin ka. Kaya, minsan, yung future natin, kinababahala tayo. Totoo naman dito. Sino nga bang hindi nag-iisip? Kung nanay ka, tatay ka, iniisip mo future ng pamilya. Di po ba? Sino nga po bang hindi nag-iisip ng ganun? Pero ang tanong kanino tayo sasandig? Sa leader? Katulad din nating tao na may limitasyon? Hindi ko sinabi huwag kayo sumunod sa mga leaders. No, hindi po sinuturo ng Bible yun. Kundi, sa Diyos. Magtiwala. Bakit? Kasi siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya kung sino mang higit na nakakilala sa atin, ang Diyos. O sino dito mga magulang? Gaano nyo kakilala ang inyong mga anak? Ang tanong, alam niyo ba mga sikreto niyan? Di ba? Magugulat pa kayo. Hindi ko po alam. Meron ako nakausap. Hindi mo alam nanganak ang anak mo? Kasama mo sa bahay? Okay, maniwala ba kayo? Dinideny niya. Opo, Pastor, kasi hindi ko naman nakita ang pagbabago ng katawan niya ganun ba? Malamang hindi niyo siya pinapansin. Sino nakakaalam ng lahat? Ang Diyos. Remember this, God, yung vastness ng kanyang knowledge, kaalaman. Amen. Sabi po ng Bible. Pangalawa, let's think about God. Pangalawang bagay, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang wisdom. God's wisdom. God's wisdom. Ano ba ibig sabihin ng wisdom? Pag sinabing wisdom, it is
and it is, hindi lang ito knowledge, kundi beyond knowledge, ang wisdom. Okay. God's understand man's every motive. Kasi hindi lang niya alam ang mga bagay patungkol sa atin, kundi alam din niya ang ating iniisip at laman ng ating puso at bawat motibo ng ating galaw at pagkilos. Yan po yun. Samantalang tayo, wala tayong accuracy na i-discern yung ating kapwa. Di ba? I-discern. Tingnan nyo katabi nyo. Sige nga, tanong, sa palagay mo ba, masaya yan? Oo, pastor, kasi nasa church eh. Oo. Di ba? Minsan nga, pagka nakasalubong natin ka, kamusta ka ng kapatid? Eto, mabuti naman. Pero sa likod nung sinabi niyang mabuti, nag-away sila ng misis niya. O kaya, nawalan siya ng trabaho o mabigat ang problema niya. Sino sa atin may kakayahan nakasalubong niyo? Maliban po na ikaw ay gifted ng Holy Spirit. Yung gift of knowledge, gift of discernment. Kapatid, ayun. Kaya kita kinausap kasi alam ko may problema ka. Yan. Ang problema mo sa sobrang pera mo, hindi mo alam kung sino bibigyan mo. Kaya, kapatid, tutulungan kita. Narito ako para yung problema mo ay my son. Hindi ko discernment yun. Pangilalamang yun. Ayan. Ano ba tawag doon? Wisdom? Hindi ko wisdom yun. Yan. Wala sa atin ang may kakayanan na alamin yung tunay na sitwasyon ng tao. Ang Diyos iba. Minsan we make our choices based on partial information. Di ba? Partial. Make our choices on partial. Whereas, pagka may wisdom ka, okay, kakaiba yung wisdom. Halimbawa, isang example. Sino dito marunong mag-basketball? Ayan. Pag marunong kang mag-dribble, marunong kang mag-shoot, may kaalaman ka tungkol sa basketball. Pero pag sinabing may wisdom ka bang maglaro ng basketball, ibang usapan na yan, kapatid. Bakit? Kapag ka ang wisdom kasi, hindi lang alam mo mag-dribble, kundi alam mo kung kailan ito i-shoot. May isang player, pinasa sa kanya yung bola, hindi niya alam kung i-shoot niya, pero alam niya ang basketball, dinibol niya yung bola, itinira niya sa goal, sumut. Kaya lang ang sabi ng referee, no count. Bakit? 24-second violation. Inaway niya yung referee. At sumut eh. Kaya lang, ang problema, hindi niya inalam na may 24 second. Ano bang ibig ko sabihin? Knowledge speaks about your understanding doon sa mga bagay na meron ka. Halimbawa, marunong kang humawak ng baril, pumutok ng baril, knowledge yun. Pero kailan mo ito gagamitin? Wisdom yun, kapatid. Nakuha niyo kung ano yung pagkakaiba ng wisdom? Wisdom is the right applications of knowledge with discernment. Yan. Ang sabi po ng Job, patungkol sa Diyos, ang sabi po ng Job chapter 12 verse 13, to God belong wisdom and power, counsel and understanding are His. Kanino daw nanggagaling ang karunungan at kakayahan? Ang sabi po diyan, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Kung meron mang pwedeng magpayo sa atin ng tama, ang Diyos po yun. Even as pastor and counselor, nagpifail kami sa aming payo. Minsan nga may problema, hindi lahat ng problema, pare-pareho yung solusyon dyan. So nagpipray kami, kahit pagkausap namin yung amin pong mga humihingi ng counseling, mga counseling. Minsan nag-iisip ako, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom, Lord. Iba yung sitwasyon niya. Bagamat pwede kong banggitin, yung nangyari sa iba, nagawin niya, pero bawat sitwasyon, kinakailangan po ng discernment and wisdom. At ang sabi ng Bible, nasa Diyos ang karunungan at kakayanan. Ito pa ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 13 to 18. Allow me to read these verses, no? Kasi maganda makita natin na ang banal na kasulatan punong-puno ng paalala tungkol sa wisdom that comes from God. Ang sabi po dyan sa Proverbs 3, 13 to 18, Blessed is the one who finds wisdom. Mapala daw ang taong may karunungan at pag-unawa. And the one who gets understanding. For the gain from her is better than the gain from silver, and her profit better than gold. Sabi dyan, she is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Her ways are ways
pleasantness, and all her paths are peace. Sa Tagalog ito sabi, mapalad ang taong may karunungan at pag-unawa, higit pa ito sa pilak at ginto, higit pa daw sa yaman. At sa anumapamang mga mamahaling bato, walang anumang bagay ang maaring ipantay dito. Magpapahaba ito ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan, at magbibigay sa iyo ng karangalan. Sino yon? Yung wisdom na galing sa Diyos. Ang karunungan ay mapapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Knowledge tells us to eat and enjoy God's blessing, right? But wisdom tells you of dahan-dahan sa pagkain, kainin mo yung mabuti at sa tamang nutrisyon, yun ang gawin mo. Wisdom yun. Kakaintindihan po ba tayo? Hallelujah. Ang sabi po ng Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord gives wisdom. O kanino daw? Kung may plano tayo sa buhay, Panginoon, hindi ko alam ang aking gagawin, ano po dapat kong gawin? Pag-pray mo sa Panginoon, bakit? Ang Diyos nagbibigay ng wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. Sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng karunungan, sa Kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 5 to 9, okay, sa Tagalog na lang, pagsikapan mo magkaroon ng karunungan at pangunawa. Huwag mong kakalimutan ang mga sinasabi ko at huwag kang hihiwalay dito. Ano sabi ng Diyos? Huwag daw tayong hihiwalay. Sa mga plano at programa, hindi na kailangan nating i-debate ang mga programs and promises ng Diyos. Kasi ang Diyos na nagsabi nun. Huwag na tayong makipag-argument. Pag sinabi ng Diyos, ito yung nararapat, ito yung makatwirang bagay, kahit na hindi uso yan, yun pa rin yung tama. Kasi that's full of wisdom. Ang mundo full of knowledge. Pero people in this world lack wisdom. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo, maraming tahanang wasak, pamilyang magulo, relasyong sira, punong-puno ng marunong, pero korupsyon, laganap. Punong-puno ng power, but they cannot be able to make these nations a better place to live in. The world. Punong-puno ng dunong, pero walang kapayapaan. O ano ibig sabihin nun? Kulang ng wisdom. At sabi ng Bible, fear of God is the beginning of wisdom. Proverbs chapter 1 verse 7, wala bang alam mo sa PowerPoint ko. Ito pa, sabi, tuloy natin. Huwag mong tanggihan ang karunungan, sa halip pahalagaan mo ito, dahil iingatan ka nito. Di ba? Maraming tatin, alam natin yung bawal at hindi. Pero pag may wisdom ka, iingatan ka niyan. Bakit? Kasi hindi lang bawal sa iyo yan, talagang iiwasan mo ito dahil alam mo ang tama at mali at dinidiktahan ka ng wisdom mo na gawin mo yung tama at desisyonan mo kung ano yung mabuti. Kahit na pagtawanan ka, laitin ka ng kapwa mo. That's wisdom. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. O, ano ibig sabihin? Ano ba pangarap natin? Iba, pangarap po kasi mangat. Kaya si Haring Solomon, he chose what? Wisdom. Pero failure pa rin siya. Bakit? Okay. Yung wisdom niya, naging understanding na lang, naging knowledge na lang, to the point, at the end of his life, ano sabi niya? Bumalik yung wisdom niya. Ano sabi niya? Vanity, 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 vanity. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Tapos at the end of his statement doon sa Book of Ecclesiastes, ito lang ang masasabi ko, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Nagkaroon siya ng wisdom. Bumalik yung wisdom ng Diyos sa kanya. Sa kabila ng kanyang sangkatutak na kaalaman, bumalik yung wisdom. Sabi pa rito, tanggapin mo at pahalagaan ng karunungan dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Magiging parang koronang bulaklak ito na magbibigay sa iyo ng kagandahan. Amen. Hallelujah. Marami pong beautiful pero ugly. Ugly character, ugly attitude. Diba? Meron ko nakausap po sa isang inanyayahan po. Hindi ko nababanggitin sa lugar, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sa isang prominenting lugar, mga medyo highly regarded people yung nandoon, yung mga socialites ba. And invited to pray for opening prayer lang. Hindi naman ako mangangaral kasi ayaw nila na maaba. So, pray lang. So, hindi magandang pakinggan yung mga ang gaganda tapos nagmumura. Di ba? Kaya lang sa sosyedad parang acceptable na yun eh. Pero kapag kayo kinakilala sa Panginoon, parang, Lord,
Di ba? Yung moral, bumabagsak. At tanong, uso pa ba yung moral sa mundong ito? Kaya nga po ang problema dyan okay, bumabagsak yung moral, spiritualidad, nanghihina, nalulupay pa yung pananampalataya, at marami po nag-aalinlangan na may Diyos ba? O kanino ka pa sasandig? Kung paniniwalaan mo yung tao na sa paligid mo na umaayaw na sa Diyos, ikaw aayaw ka rin ba? Pero pagka kinikilala natin ang Diyos kung sino siya, malamang sa ganung mga sitwasyon, tatayo tayo, sasandigan natin. Kung meron man tayong dapat pagtibayin sa buhay natin, walang iba kundi relasyon natin sa Diyos. Amen. Pero hindi nangangahulugan, nasa church tayo, ang relasyon natin tumitibay. Hindi rin nangangahulugan, nakatingin kayo dito sa akin, ang inyong kaisipan at kalooban, nakatuon doon sa mensahe ng Panginoon. It's up to you and God. At alam ng Diyos yun. Kasi may knowledge siya, may wisdom siya. Okay. Amen po ba ron? Nasa atin na lang po yun. Kung ano yung ating behavior sa bagay na yan. So ito yung karunungan, dapat maging hangarin natin. Magiging parang koronang bulaklak ito na magbibigay daw sa atin ng kagandahan. Amen. Hallelujah. May isang mga ilustrasyon. Ang sabi po doon sa isang faculty meeting ng mga teacher, may problema silang financial, may project silang gagawin. So yung kanilang head teacher, nag-pray. And then, accidentally, may lumitaw na angel. Kwento lang po ito, ilustrasyon. May lumitaw na angel. At ang sabi ng angel, grinant ng Diyos yung prayer mo, nakita ng Panginoon ang unselfish behavior mo, kaya humiling ka ng anumang bagay sa tatlong ito, ibibigay ng Diyos sa iyo. Infinite wisdom, infinite beauty, infinite wealth. Nag-isip siya. Infinite wisdom, infinite beauty, infinite wealth. Kayo po, ano pipiliin nyo? Wisdom. Tama, no? Sabi ng teacher, teachers wisdom po, wisdom, infinite wisdom. Agad-agad binigay ng angel yung infinite wisdom at biglang nawala yung angel. Tapos, nasaksihan ng mga kapwa teacher niya, inintay, ano sinabi, ano sasabihin mo, binigyan ka ng wisdom? Yes, ano? Ano sabi ng teacher na ito? Sabi niya, oo. No, ako'y nagkaroon ng wisdom, naalala ko, nagkamali ang pagpili ko, dapat pala infinite wealth. Bakit? Kasi pera kailangan natin. Kailan niya naisip yun? Nung nagkaroon na siya ng wisdom. Hello, diba? Kung kayo may sakit, ano kailangan nyo? Gamot. Alam nga mang kotse, hilingin mo. Diba? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sino po dito nangangarap na manalo kayo sa mga contest? Para nung makatugon, di ba? May mga ganon. Anong gagawin mo sa papalalunan mo? Para po sa tuition pinanganak ko. Oo, totoo ba yun? Tanongin niya after several months, nag-alba anak, hindi. Naubo sa bisyo. Wisdom, direct our lives into its proper order. Ayan po yun. Ang Diyos punong-puno ng wisdom. Kaya ang sabi ng James chapter 1 verse 5, ito sabi rin, if any one of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding faults, and will be given to you. Hallelujah. Kung meron mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Wow. Panginoon, marami po akong mga plano. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Sa araw na ito, huwag na ako magkamali, Panginoon, sa aking pagpapasya, sa aking pagpili, na may kinalaman sa aking pamilya, sa aking paglilingkod, sa aking personal na buhay, sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa lahat ng bagay. Panginoon, bigyan mo po ako ng wisdom. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pangatlong bagay, karakter ng Diyos. Think about God. Think about God. Think about His love. Isipin po natin yung unfathomable love ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo maarok, hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang timbangin ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, when He created everything, He was motivated with love. Ulitin ko yung sinabi ko. When God created everything, He was motivated with love. Diba? Sino dito may ginawang isang bagay, ginawa niya ng masama loob niya? Hello, nandiyan pa ba kayo? Anong resulta nun? Bakit anong nangyari ito? Bakit ang alat-alat? Sino nagluto nito? Tanungin nyo. Masama ba loob mo? Kahapon pa.
So, minsan sa opisina, merong timpla mo ng kape. Abay, binudburan ng asukal. Bakit naman? Hayaan mo, ma-diabetes yan. Tingnan nyo. Kapag ka-motivated with hate, negative ang result niyan. Pag motivated with love, I tell you, may bungang maganda yan. Tingnan nyo po, in everything you do, be motivated with love, and it will produce love. Amen. Mahalin mo trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho mo. Totoo yun. Ngayon ang tanong ng iba, bakit yung sweldo ko? Hindi. Ang minahal mo, sweldo mo. Kasi lagi sweldo, iniisip mo. Mahalin mo ang trabaho mo, bahala ang Diyos sa iyo, at tignan mo, magugulat ka na lang, pati sweldo mo, dahil minahal mo trabaho mo, babalikan ito. Ganun lang naman yun, biblical naman yun eh. Ang problema kasi sa maraming trabahador o empleyado, they just love what they gain out of what they do. That's wrong. Ang Diyos, gusto niya, we are motivated in everything we do with love. Kasi ang Diyos, sa pasimula pa lamang, nung likhain niya lahat ng bagay, nilikha niya ito na may pag-ibig niya. Nung likhain niya ang tao, nilikha niya ito na may pagmamahal niya. Tingnan niyo yung plano ng Diyos, mula pa simula, hindi pa nga nililika ang mundo, plinano na niya ang kaligtasan natin, dahil alam niya, magpe-fail tayo. Tingnan niyo yung isip ng Diyos. Kaya kung maghahanap ka na magmamahal sa'yo ng lubos, tignan mo yung boyfriend mo. Tignan mo yung girlfriend mo. Sermonan mo na yan. Tanggapin mo na yung realidad na hindi lahat ng pangako ng isa't isa magaganap. Hello, sino may asawa rito? Di ba totoo yun? O dinidinay niyo pa, totoo na. Totoo yun. Pero because of Jesus, that lives in us, because of the Lord na nasa puso natin, nagagawa nating mahalin kahit yung mga hindi kaibig-ibig. Di ba? Ang sabi ng isa, pastor, ewan ko ba, nagkamali ako, hindi ko alam na yung napangasawa ko, hindi naguhugas ng paa pag matulog. Eh, anong gusto mong mangyari? Hihiwalayan mo dahil sa hindi siya naguhugas ng paa? Hindi, pinagtsatsagaan ko na lang. Love, kapatid. Love and love. Express your love kasi pagka love, hindi mo napapansinin yun. Di ba? Hindi mo napapansinin yun. At pagka minahal mo ang isang bagay, nandun yung puso mo, motivated with service, okay? Motivated with enthusiasm, motivated with desire to serve. Ano mangyayari? Nakukonsensya yan. Oo. To the point na mismo siya, ma-realize niya, kasi ang Diyos gagalaw din sa buhay ng tao para mabago sila. Tingnan mo, di ba? Mababago yan, nakakilala sa Panginoon. Truly, may mga magpapatotoo po tungkol sa ganyang bagay. Okay. Malungkot yung kanilang relasyon, na makakilala sa Panginoon, pati yung lalaki, pati yung babae, na makakilala sa Panginoon, sumaya yung relationship. Bakit? Kasi pinaghari ang Panginoon Kasi ang Diyos full of love. Kung pag-uusapan natin yung plano at programa ng buhay, sino po yung nagmamahal at hangad niya yung mabuti para sa atin? Kaya yan ay plano pang pamilya, paglilingkod, trabaho, negosyo, anumang area ng buhay. Ano sabi po ng Romans chapter 8, verse 37 to 39? Ang sabi, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Higit tayong mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang sabi ni St. Paul, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Ano sabi doon? Yung unconditional love ng Diyos. Kahit nga, ilang beses ka nang natisod bumagsak. Pero nagawang pa rin humingi ng Panginoon, Lord, patawarin mo po ako, nanghina po ako. Anong sabi ng Bible? If you confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of your unrighteousness. Hindi natin pwedeng sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin pwedeng limitan ang pag-ibig ng Diyos. Pero nakakaya naman, sa sobrang unconditional love ng Diyos, tapos tayo babaliwalain natin importansya ng pag-ibig na ito, na hindi man lang natin suklian ang kagandahang loob at pagbabago ng buhay. Mali naman yung para bagang minaliit na lang natin. Take note of this. Tulad ng sinabi ko, ng ilang pagkakataon, nakaraang linggo, mensahe tungkol sa kasalanan. Naalala niyo pa ba yun? Yung pagiging malabnaw ng pagtanaw ng tao sa kasalanan. Ang kasalanan ay pinagtatawanan na natin, ina-agree na ng marami. Pero nakalimutan nila, it took the lives of Jesus, giving His whole life to die for us because of our sin.
Ganyang kaseryoso ang Diyos dahil mahal niya tayo. Kaya kung meron mang higit na umuunawa at nakakaalam na mabuti at nagmamalasakit sa ating pumbuhay at kinabukasan, ang Diyos po yun. Bakit? Kasi sabi ng Bible, siya ang may-ari, sa Kanya ang lahat, dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay. Kung tayo po hindi nagmamalasakit sa mga gamit natin, ang Diyos hindi. Meron ba kayong kilala na pag kami gamit siya, inaalagaan niya? Ako, meron po akong anak na talagang sentimental ang lahat ng gamit. Parang ayaw niya itapon. Yung pang binibigyan niya importansya. Bago niya i-release yun, siguro yung kalooban niya, bigay ni Papa ito, bigay ni Mama ito. Tayo po, yung buhay natin, hiram sa Diyos. Ang buhay na ito. So, gaano natin ginagamit? Para saan? Balikan niyo po yung doxology ni Paul. Ano sabi ron? Sa huling-huling bahagi nun. Ang sabi diyan, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Ang oras natin, pag-aari ng Diyos. Ang pamilya natin, pag-aari ng Diyos. Ang buhay natin, pag-aari ng Diyos. Lahat ng bagay na taglay mo, pag-aari ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal, mahal ka ng Diyos. At ibinibigay niya itong bagay na ito sa buhay natin dahil may pagmamahal siya. At kung meron man tayong dalangin na hindi niya binibigay, alam ng Diyos ang mabuti para sa atin sapagkat mahal niya tayo. Walang magulang ang magbibigay ng anumang bagay na sa pag-aakala niya at pag-unawa niya makasasama sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal. Kapatid, ang sabi diyan, okay, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one can be able to separate us from the depthness of God's love. That's who God is to us. Apat at panghuli. Kilalanin natin ang Diyos. Think about Him. Yung kanyang sufficiency. Pag sinabing sufficiency, yung kasapatan ng Diyos. Okay. Ang Diyos kung tumugon sa tamang oras at sapat ang biyaya niya sa bawat pangailangan ng lahat. Hindi siya labis, hindi kulang. Sa totoo lang, yung kapangyarihan ng Diyos, sobra sa iniisip natin. God will provide us with everything we need to carry out His plan. Hindi Kanya iiwang nag-iisa at hindi niya pababayaan na wala kang kakayanan ni kapangyarihan na maganap yung plano niya sapagkat siya pa rin ang magbibigay ng kakayanan at mga resources para maganap ang mga bagay na yan. Yan ang totoo. Itong panahon ng pandemic na ito, ako po'y naniniwala, ang Diyos ang nag-supply ng pangangailangan natin sa buhay. Yung government help is just an instrument. Even the church help is just an instrument. Even an individual's help is just an instrument. But all help always comes from Him who owns everything. Submitting to God's timetable requires faith and courage. Kasi may oras siya eh. May oras ang Diyos. May panahon siya sa lahat ng bagay eh. Kumbaga tayo naiinip, pero maniwala tayo sa kabutihan ng Diyos na sa puso ng Panginoon, sa plano ng Diyos, nandoon po yung kasapatan ng lahat ng bagay sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat. Meron siyang ganap na schedule na mabuti, makabubuti para sa atin. At meron din siyang ganap na solusyon sa lahat ng bagay. Gaano kasapat ang Diyos? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5, sabi ni St. Paul, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us. Sa Tagalog, hindi po sa aming sarili, kakayanan, kung bakit namin nagagawa ang mga bagay na ito. Subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Salamat po kung nagagalaw pa natin mga daliri na yan. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Salamat pa rin kung nakikita pa rin natin ating kapwa. Kaya po kung nakasalamin, siyempre, alam niyo naman po kapag bumabata, di po ba? Pero God is still able to give me sight. In spite of, siyempre, may mga reading glass na. Hindi ko lang alam kung may mga watching glass, reading glass, sleeping glass.
Minsan sa salamin nakakatulugan, suot. Minsan sisira. Pero God will supply the things that we need to still live and exist in this world. Ang sabi niya dyan, subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Gano'n natin kinilala na ang Diyos ay may kakayanang ibigay ang ating pangangailangan. Kahit sa panahon ng kawalan, panahon ng karamdaman, panahon ng kalugihan, panahon ng problema, may solusyon ba ang Diyos? Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi ni St. Paul, "And my God will supply all of my need." Ang sabi rin, according to His riches and glory in Christ Jesus. Ano daw? Buhat daw sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Hindi mauubos. Ang nawasa, nawawalan ng tubig. Ang Meralco, nawawalan ng sapat na supply. Numinipis daw. Diba? Maraming kumpanyang nagsara, negosyong nagsara, marami nawalan ng trabaho, marami nagkasakit. Pero ang tanong, ang Diyos may kakayanan bang tugunin ang lahat ng problema at pangailangan ng tao? Sino nagpasaya sa atin, higit sa ating pumamahal sa buhay, kung wala ang Panginoon? Sino nagpatawad sa atin sa bigat ng ating kasalanan, kung wala ang Panginoon? Sinong umabot sa atin, sa ating kalagay, umunawa sa atin, na kung minsan di tayo maunawa ng ating kapwa, kung wala ang Panginoong Hesus? Sino magdadala sa atin sa langit, sa buhay na wala hanggan, kung wala ang Panginoong Hesus? Ang tanong, kulang ba si Jesus? O masasabi natin sa ating sarili, Jesus is enough, enough for me. There is none like Him. There is none like Him. Kapatid, kung ikay may kalungkutan, walang ibang magpapasaya sa iyo ng lubos, kundi ang Panginoon. Kung ikaw ay nakakadama ng pag-alinlangan at wala kang katiyakan ng iyong buhay at kaligtasan, kapatid, I tell you, come to Jesus. And I assure you, God will give you assurance ng salvation. Wala pong ibang makapagbibigay ng ganap na assurance, kundi ang Panginoon lang. Because He is enough, sufficient enough for all of our needs. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kapatid, gano'n natin siya kinikilala sa panahong ito ng krisis? Ano ang ating pinag-uukulan ng pansin? Eleksyon? Virus? Think about God. Problema pang pamilya, think about God. Problema personal, think about God. Think about God. Kasi laman tayo ng isip ng Diyos. Laman tayo ng puso ng Diyos. Laman tayo ng plano ng Diyos. Kung unawain natin ng Diyos, higit siyang nakatingin sa atin at higit siyang nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa. Kasi siya ang may-ari, kapatid, ng buhay mo at ang buhay ko. At nung likain ako ng Diyos, nilikha niya ako na may pagmamahal at kaindi ng bawat isa sa atin. Kaya huwag niyo isipin, hindi kayo mahalaga sa Diyos, kapatid. Kung meron mang higit na magpapahalaga sa atin, ang Diyos yun. Pahalagahan natin din naman siya. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, tayo pong lahat ay makipag-ugnayan sa Panginoon. There is none like you. There is none like you. Continue to worship God. Continue to declare His goodness. Tuloy natin kilalanin ng Diyos. Kapatid, siyang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Siyang may hawak ng ating pamilya. Kung meron mang nagit ng mamalasakit sa iyong kalagayan, sa iyong buhay, walang iba kundi ang Diyos. Kilalanin mong uniqueness niya. Kilalanin mong good qualities niya, yung attributes niya, kung sino siya. Hallelujah. 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 Oh God, oh God, oh God, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. There is none like you. Hallelujah, yes, Father God. No one else can touch my heart like you do. Mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord, you. Hallelujah.
Hallelujah. Siya nga po, Panginoon, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, pagbulay-bulayan namin sa sandaling ito, O Diyos, ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong pangunguna, ang pagsunod sa iyong panahon, O Diyos, at pagtanggap, O Diyos, O God, ng katotohanan na sa iyo lang namin dapat pagkatiwala ang aming buhay. Ikaw lang dapat naming sundin, O Diyos. Yung blessing mo ay nakasalalay sa aming pagsunod, pagkilala kung sino ka. There is none like you, God. Hallelujah. Hayaan mo, parangalan ka namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Hallelujah. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Hallelujah. Glory be to your name, O God. Glory be to your name, Lord. Ama, O Diyos, lubhang napakasagana ng kayamanan mo. Di namin kayang matarok, O Diyos, ang iyong karunungan at kaalaman, Panginoon. Sino makapagpapaliwanag, Panginoon, ng iyong kapasyahan? O Diyos, kung meron man kaming dapat sandigan ng aming buhay, kung meron man kaming dapat sundin, paniwalaan, isandig yung aming paniniwala at pagtitiwala ng aming buhay, ng aming mga plano, ng aming kinabukasan. Ikaw po yun, O Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, pagbulay-bulayan namin, O Diyos, sa diwa ng dalangin namin ito. Ang iyong kaalaman, alam mo ang lahat sa buhay namin. Wala po kami may tatago sa iyo, Ama. Lantad sa iyo ang lahat. Maging ang aming mga sekreto, mga lihim, batid mo po ito, O Diyos. Kung meron man nakakaalam, Panginoon, ng lahat-lahat, ikaw po yun. Ikaw din ang pinagmumulan ng tamang karunungan at maging po sa aming buhay. May mga bagay po, O Diyos, na kami nagkakamali sa aming mga pagpapasya. May limitasyon, Panginoon, ang aming kaalaman at karunungan. Pero kung amin pong ipagkakatiwala sa at hingi kami ng karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord, sasamahan mo kami upang maging maayos ang takbo ng aming pong buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung kami po'y bigo, Panginoon, kung minsan sa aming pong mga plano. Kung kami po'y bigo, Panginoon, sa aming mga paglilingkod, O God, sa anumang larangan ito. Panginoon, marahil nagkulang kami, O Diyos, humingi ng karunungan mula sa iyo. Kung minsan, Panginoon, naging mayabang kami, Panginoon, sa aming mga sarili, na sa pag-aakala namin, kaya namin ang lahat. At hindi ka namin kailangan, O Diyos. Pero sa pangasandaling ito, kinikilala namin, nasa iyo lamang ang tamang direksyon, tamang payo, tamang patnubay. Kaya tama lang po na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat, O Diyos. Ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming kabuhayan, ang aming business, ang aming trabaho, ang aming mga propesyon, Panginoon, maging pag-aaral ng aming mga anak, ipagkakatiwala namin ito sa iyo. Kasi ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam ng mabuti. Gayon din, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom na nagmumula sa iyo upang sa ganun, O Diyos, maging matalino kami sa aming pagpilit, pagpapasya. Panginoon, nasa panahon na kami na kung saan, O Diyos, laganap ang kasamaan, laganap ang pagbagsak ng moral. Lord, laganap, Panginoon, ang kawalan ng espiritualidad at paglayo sa iyo. Pero Lord, nais po namin huwag maganap sa amin, Lord Diyos, ang panglulupaypay. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Pagtibayin mo ang aming pong spiritual na buhay, Panginoon. Lalo kaming lumago sa aming pagkilala at paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Lord, diktahan mo po, Panginoon, ang aming kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, banal na Espiritu, ang maghari sa buhay namin, tambungan ito, ang siyang makita at umiral sa amin pong pamumuhay at pag-uugali, Panginoon.
Lord, maging kakaiba po nawa kami, Panginoon, sa panahon ng mundong ito, na kung saan Ikaw po ang napaparangalan, Ikaw ang naitataas, O Diyos, at ang kabanalan ay hayag, Panginoon, sa kabila ng kawalan nito sa mundong aming kinagagalawan. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng direksyon at tamang patnubay na nagmumula sa iyo. Lord, ang aming tahanan, Panginoon, pasayahin mo lagi, Panginoon, maging sa kabila ng krisis at problema. Tulungan mo kami, Panginoon, na Ikaw pa rin ang manguna. Ikaw ang tumaguyod, O Diyos, sa aming pong mga programa at plano ng buhay. Inihiling po namin, Panginoon, ang pag-ibig mong yumakap sa amin, O Diyos. Sa kabila ng kakulangan ng pag-ibig na umiiral sa mundong ito, ang tao ay patuloy nagiging makasarit, walang hinangad kundi sarili lamang. Panginoon, dalangin po namin, maghari ka sa puso namin. Mahalin namin ang aming kapwa. Abutin namin mga tao na kailangan ng pag-abot. Lalo-lalo na, Panginoon, ang pagpapahayag ng mensahe ng iyong pagliligtas. Alam namin malapit ka nang dumating, O Diyos, at marami pang hindi nakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, huwag namin sarili na ng mensahe ng pagliligtas mo po, Panginoon, kundi magkaroon kami ng pagmamahal sa aming kapwa. Lalong-lalo na doon po sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami mensahe ng pagliligtas ay may pahayag po namin sa iba nang hindi nangingimi, O Diyos, sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. At Ama, batid mo po ang pangangailangan ng lahat. Kuminsan di namin alam kung saan kami pupunta. Kuminsan kami po'y napapapikit na lamang, Panginoon, sa kabila ng mga pangangailangan, mabigat at problema. Pero Lord, ang sabi mo, You will supply all of our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Panginoon, salamat po. Hindi pala nauubos ang kayamanan at pag-supply mo sa aming pangangailangan. Nandyan lang yan, O Diyos. Tulungan mo kami magtiwala na isandig namin ang lahat ng aming pong mga daily needs. And you will supply all of our daily breads. In Jesus' name. Continue to bless the businesses of your people. Continue to bless the work of your people. Continue to bless, O God, Lord, the income of your people, O Lord. At tulungan mo kaming mahalin namin, Panginoon, ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, kung papaano mo minahal ang lahat ng bagay na iyong nilikha, higit ang aming pong buhay sa iyong harapan. Minahal mo kami ng lubos. Tulungan mo ka rin matuto kami, Panginoon, sa pag-ibig mong ito. Lord, sa lahat ng bagay na aming ginagawa, Panginoon, maraming salamat. Marami pong salamat. Hallelujah! There is none like you. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah, patuloy natin kilalanin ang ating Diyos na buhay. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Hallelujah, 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 hallelujah. The God of all comfort, Indeed, there is none like you, God. King of kings, the Lord of lords. Indeed, Lord, tama lang na kami po'y lubos na sumunod sa iyo sa katwiran at sa kalooban mo sa buhay namin ito. Panginoon, marami pong salamat. Continue to bless your people. Continue to heal those who need healing. In the name of Jesus, patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ang kailangan ng kagalingan, kalakasan ang kailangan ng kalakasan, tagumpay ang sino man ang kailangan ng tagumpay. Bless our lives. Give us more strength. Lord, determinations to stand firm, Lord, in this moment of crisis. We do know, Lord, na kami nasa huling sandali na ng buhay sa mundong ito.
malapit ka nang dumating. And to that, we give you glory, honor, and praise. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Hallelujah. Glory be to God. Praise the name of the Lord. Amen. Kayo po'y makakaupo sandali. Andyan po yung ilan nating mga announcement. Glory be to Jesus. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po yung ating pong mga paalala tungkol sa ating pong mga gawain. Okay. We are, ano ba tayo ngayon? Sa GCQ na ba tayo? Okay. Just bear with us for further announcement later. Hindi ho dahil sa binanggit na ganito ang sistema ay gano'n na rin. So, medyo nag-a-adjust pa rin tayo. So, for further announcement, maybe perhaps this coming next week ay pabanggitin natin yung new setup ng ating pong gawain if there is a need for us to have changes dun po sa ating mga gawain, yung mga limitations, so sino po yung pwede nang dumalo at kung sino po yung kung ano po yung ating gagawin mga services. Pero tuloy po yung ating online, tuloy-tuloy na po yan, pag-usapan po natin sa aming district and at the same time sa at po ng mga leaders sa mga churches na we will move on with our online services. Bagamat wala pa pong pandemic, naka-online na tayo eh. No? So inihanda na talaga tayo ng Panginoon in advance to that. Alam niyo po, sa iba pong mga distrito, sa iba pang mga area, hindi pa po sila nagkakaroon ng physical gathering sa ilang mga churches. Sa atin po ay medyo may linuwagan na, pero gayon pa man, keep safe mga kapatid, follow the protocols, at makakabuti po sa ating lahat yung mga bagay niyo. And continue to entrust everything to God. Sa Diyos po ang ating pong pagtitiwala. Amen? Gawin yung tama, be wise, ask God's wisdom, and then always be reminded, ang Diyos pa rin ang siyang nangunguna sa buhay natin. Salamat po sa mga patuloy na pagkakaloob ng bawat kapatiran po sa iba't ibang lugar. Andyan po yung ating way how we can be able to give our tithes and offering. Thank you sa biyaya po ng Panginoon. And we're still praying for those people na nag-text message sa amin, ang nagbibigay ng mensahe, na humihingi ng panalangin. We see to it na meron po nagpipray niyan. We always praying for those people in need. At salamat po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Okay, tayo po ay tumayong muli at mga kapatid, sa inyo pong mga tahanan, tayo po ay magtatapos na sa gawain natin sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po kami nagpapasalamat. Maging sa mga sandaling ito, sa aming pong pagtatapos, Panginoon, ng gawain sa umagang ito, nawa napasaya ka namin, Panginoon. Naluwalhati ka namin. At kung meron man, O Diyos, karapat-dapat na papurihan, dakilain, pasalamatan, itanyag sa aming kalagitnaan, wala pong iba kundi Ikaw. You are the center of our worship. You are the center of our lives, our days, of our services, O God. Salamat po. Ingatan mo ang aming pansamantalang pagwahiwalay. Continue to bless every brothers and sisters of ours in their homes, sa kanila pong mga katahanan. Ingatan mo po sila. Ang iba po pa namin magawain sa iba't ibang dako, ang aming mga daughter churches, and all our churches, O God, sa aming pong gawain, Panginoon, sa umagang ito. Continue to bless your ministers, O God, natatayo sa mga pulpit later this morning, O God, and even, Lord, early this morning, O God. Naniwala kami, Ikaw po ang nagtagumpay, yung mensahe mo'y naipahayag sa madla, O Diyos, at gayon din, napalakas mo ang bawat isa. Ingatan mo ng aming pasamantalang pagwahiwalay, maghapong ito pinagkakatiwala po namin sa iyo. Tapos po natin mga kapatid, ang ating mga kamay, na sa ating pong pagtatapos at ating pong paglisan sa tahanang ito ng Diyos, maging po sa pagtatapos ng gawain ito, taglayin ng bawat isa sa atin, ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagpapala, at pagliligtas, at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkipisan, galaw, patnubay, at direksyon ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. God bless you po. God bless. God bless. Sa kanila po, sa kanilang mga tahanan, God bless you po. God bless you. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Amen. Good morning. Good morning.